Bumalik nga agad si Gab sa kanilang bahay. Dala ang nabili nitong bagong cellphone para kay Camila. Camila, nasan si Jennifer? Tanong nito habang hawak ang isang box ng cellphone. Umalis silang dalawa na masyal yata. Sagot nito habang naghuhugas ng plato. Nga pala, ito ang bago mong cellphone, sabay lagay sa mesa. Buksan mo na. Kailangan ko pa rin ng lumang cellphone ko para makuha ko ang kontak ng nanay at ang kaibigan kong si Erica. Tapos na inlagay ko na dyan ang kontak nila maliban kay Edward. Salamat nga pala sa pagbili mo nito. Walang anuman. Kailan mo kukunin ang anak mo sa inyo na makabook na tayo ng ticket mo at kukuha na rin na tayo ng ticket mo pa uwi dito? Kaya ko naman, ako na lang ang bibili. Sa susunod na linggo, tama, wala na silang pasok. Sige, sabihin mo na lang para makakuha na tayo ng ticket mo. Lalapit na sana siya kay Camila nang biglang mag-ring ang kanyang telepono. Si Jennifer ang tumatawag. Sandali lang, sasagutin ko muna. Hello, nasa na kayo? Nandito pa kami sa mall, sinamahan ko lang tong si Cheska. Ano, papasundo na kayo? Habang kinakausap nito si Jennifer sa kabilang linya, ay hindi naman ito maiwasan ang mapatingin kay Camila. Wag na, dala ko naman ang sasakyan. Babalik din naman ako pagkatapos nito. Ihahatid ko lang tong si Cheska sa hotel. Malaki naman ang bahay Bakit kailangan pa niyang mag-hotel? Gusto niya. Alam mo naman si Cheska. Sige na, at ayaw na ayaw nitong pinaghihintay. Saka binaba ang tawag. Hindi mapigilan ni Gab ang sarili na lumapit kay Camila habang nagpapatuloy ito sa trabaho niya. Bigla na lang may naramdaman na naman siyang init na dumikit sa likod niya at mga palad na nakahawak sa balakang niya. Gab, ano ka ba? Baka bumalik na si Jennifer. Pasensya ka na, Camila. Payakap lang kahit saglit, di ko mapigilan ang sarili ko. Nababaliw na ako sa tuwing nakikita ka. Di pa pinag-usapan na natin ito, Gab, na iwasan natin ang isa't isa? Sabi nito. Bigla na lang siyang kinaganito papunta sa isang sekretong kwarto. Ito ang kwartong nadiskubre ni Gab na hindi alam ni Jennifer na sobrang laki ng bahay kahit dumating pa si Jennifer. Mahirapan niyang matunton ang kwartong ito. Gab, bitiwan mo nga ako. Sa lakas ni Gab, wala siyang nagawa. Camila, pasensya ka na, hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Halos mabaliw na ako sa'yo, kaiisip sa'yo. Natatakot akong mapunta ka lang kay Edward. Nagsimula ng makaramdam ng pag-iinit sa katawan ni Camila sa ginagawa nito sa kanya. Kahit pilit niyang iniiwasan ang mga halik ay mas naging agresibo pa ito sa kanyang ginagawa. Nadala na sa emosyon si Camila at nagustuhan naman nito ang ginagawa ni Gab. Pawis na pawis si Gab pero pinagpatuloy pa rin nito ang kanyang ginagawa hanggang pareho na silang napagod. Napabango na lang si Gab nang marinig ang tunog ng kanyang telepono. Tumawag na si Jennifer. Sandali lang. Hello, babe? Gab, nandito na ako sa labas. Tulungan mo ako. Ang dami ko kasing pinamili. Pakiusap nito. Nagmadali namang inayos nila kanilang sarili at kumaripas ng takbo si Gab palabas para puntahan si Jennifer. Habang naiwan si Camila at tinatapos pang ayusin ang sarili nito. Lumipat naman si Camila sa kanyang kwarto para magbihis dahil napunit ni Gab ang suot nitong damit. Bakit ang tagal mong sumagot sa tawag ko? Seryosong tanong nito. Naiwan ko kasi ang cellphone sa taas kaya ang tagal kong napansin. Anong ginagawa ni Camila? Nasa kusina, naglilinis. Mabuti na lang at di sila naabutan ng dalawa. Nahalata naman ni Jennifer na pawis si Gab kaya napatanong na lang itong bigla. Babe, nag-workout ka ba ngayon? Bakit pawis na pawis ka yata? Oo, babe. Matagal na rin kasi akong walang oras sa pagpapawis. Ma'am, tulungan ko na po kayo. Sige Camila, tulungan mo na ako. Ito nga palang gagamitin natin sa beach. Binili na rin kita ng lotion mo dyan ng lahat. Salamat po, ma'am. Babalik muna ako sa taas, babe, ha? Sige, babe, at aayusin ko pa na itong mga pinamili ko. Ma'am, ako na po dyan. Hindi na, tulungan na kita. Madami ito at hindi mo to kakayanin. Ipasyal mo na lang anak mo dito pagdating dito. Bibigyan kita ng pera bago man lang bumalik ng Amerika.
Okay lang naman talaga po, ma'am. Simpleng bata lang po si Tintin. Sige na, tanggapin mo na. Huwag ka nang mahiya. Ang liit lang ng perang yan, Camila. Maraming salamat po, ma'am. Kung magkakaanak man kami ni Gab, gusto ko rin ni babae. Maarte kasi ako. At gusto kong may sumunod sa yapa ko. Yung Lil Jennifer version. Tapos magkakaanak naman kami ng lalaki. Ay Lil version din ni Gab. Ang saya kaya nun. Totoo po, ma'am. Ang sarap po pag may anak. Si Tintin ang inspirasyon ko. Kaya nga ako nagtatrabaho para matupad niya ang pangarap niyang gusto ko kay Tintin ay maging doktor balang araw. Ang swerte mo sa anak mo, maliit pa lang may pangarap na sa buhay. Mas swerte rin ang anak mo sa'yo, di biro mo kayang maging katulong. Kaya nga po ma'am, nagsisikap po talaga ako. Sa totoo lang, hindi ko na naman alam kung magkakaanak kami. Matagal na kami ni Gab pero hindi pa rin ako nabubuntis. Hindi ko sinasabi sa kanya na hindi na ako nagkokontrol para mabuntis ako. Kasi gusto ko rin naman ng bata pero wala pa talaga. Mukha seryoso naman ang pinag-uusapan ninyo. Bawal ang lalaki, babe. Siya nga pala, Camila. May mga damit akong binili sa'yo. Madami to. Alam kong bagay sa'yo to. Nasa na nga pala, ma'am, si Cheska. Si Cheska, hindi yun sanay matulog sa ibang bahay. Bas gusto pa nung mag-hotel, ewan ko, minsan nag-aaway din kami ni Cheska. Siya lang talaga ang close ko, pero mabait yun kahit mataray. Sa susunod pagbalik ko sa US, sana nandito pa ang anak mo. Dahil ibibili natin siya ng damit at laruan bago man lang bumalik sa inyo. Wag na po ma'am, sobra na pong naitulong sa amin. Wala yun, ano ka ba? Sige, maiwan na kita ha. Ikaw na lang magpatuloy dito at iaakit ko pa itong ibang gamit. Matagal kasing di nagsha-shopping kaya ito naipon na. Babe, tulungan mo ako iakyat ko sa taas. Di kasi kaya ito ni Camila. Sige na babe.